kaibigan. Kagabi, patay na nang matagpuan si Julina ng kanilang mga kalugar sa isang sirang bahay. At labis ang nadamang poot ng mag-asawang Arman at Flora kay Jed na pinaniniwalaang may kagagawan sa krimen. Si Toto hindi nagawang sumilip man lang sa ataol ng pamangkin. Si Minda, ina ni Jed, ay sinubukang magpakita ng pakikidalamhati sa pamilya ng namatay. Ngunit masasakit na salita lamang ang narinig niya buhat sa mag-asawa. Pagkanibig sa bata, pinuntahan ni Lorna si Minda. At dito, may naganap na isang hiwaga. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang regalo sa isa na namang gabi ng lagi. Ay, Minda, Aling, Lorna, tingnan mo. May 2 pares ng tsinelas na bumagsak malapit sa pinto. Saan galing yan? Kanino yan? hindi ko alam. Parang may batang umiiyak. Oo nga. Oh, nawala na. Aling Lorna, tingnan mo. Ang 2 pares ng tsinelas nawala. Ano? Imposible! Saan napunta yun? Pinuntahan ho pala kayo ni Aling Lorna? Oo. Pinilit niya ako sabihin ko kung nasaan si Jed. Sinabi niyo ho ba? Hindi. Dahil hindi ko kaya, Teddy. Kawawa naman ang kaibigan ko. Teddy, alam mo, hindi ko alam kung mali ang paniniwala kung inosente si Jed. Oo, kilala ko ang anak ko. Alam ko hindi niya magagawang manggahasa at pumatay ng tao. Pero sa mga sirkumstansya, sinasabi ng isip ko na ginawa niya yun. Aling Minda? Masakit para sa akin. Ayokong mapahamak ang aking anak. Pero kung ganito rin lang na hindi ako matahimik, dahil nga sa pangambang baka mas lalo siya mapahamak. Mabuti pa nga siguro isuko ko na siya. Aling Minda, wag ho. Teddy, may kasalanan siya na dapat niyang pagbayaran. Nakikiusap ho ako sa inyo. Huwag niyo hong gagawin yan. Kawawa hong kaibigan ko. Huwag niyo ho siyang isuko, Aling Minda. Huwag ho. Salamat naman. Hindi itinuloy na niya ang balak niya. Dahil ayoko makulong, Teddy. Kaya lang, Tol. Marami nang naghahanap sa'yo. Maliban kay Mang Arman at ng mga pulis, tumutulong na rin ang iba nating mga kalugar sa paghahanap sa'yo eh. Teddy,
Ano kaya kung lumayo na lang ako? Ayoko dito sa pinagtataguan ko. Jed, walang nakakaalam ng lugar na to. Maliban sa'yo, sa akin, at sa inay mo. Hindi nila iisipin na dito ka nagtatago. Paano kung masundan ka? O kaya si inay? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Nag-iingat din kami. Teddy, tama ba itong ginagawa natin? Tama kayang... Tul, ayaw mong makulong, di ba? Oo, pero natatakot ako. Naguguluhan ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Teddy, mali ito eh. Hindi tama. Jed, Na habang buhay ako magtago at takasan ng problema. Ayoko ng ganito. Ayoko. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Umiinom ka na naman, Toto. Kailan mo ba titigilan yan? Gusto kong makalimot, Chang. Bakit pa masyado kang apektado sa nangyari kay Jolina? Abay, talo mo pa sina Arman at Flora dyan sa ginagawa mo. Hindi niyo ako maintindihan, Chang. Wala kayong alam. Alam ko. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Mahal mo si Jolina. Pero sobra naman yata. Tama ba ang ginawa mo na hindi ka man lang sumilip sa ataol ng bata? Ni hindi ka nakipaglibing sa kanya? Na kaya mong gawin yon? Dahil yun ang dapat, Chang. Hindi ko maintindihan, Toto. Maunawaan niyo ba ako? Kung sakaling sabihin ko sa inyo kung bakit. Bakit di mo subukan? Sige, sabihin mo. Makikinig ako. Toto? Bakit kaya kahol ng kahol si Doggy sa ibaba? Kanina pa yun ah. Daddy! Ay, sabay yung mga si Daddy! Kanina pa nakukulo yung tenga ko sa kakakahon yan! Oo, sandali lang ho at bababain ko. Nakakaasar naman. Kailangan ko patuloy bumaba ng hagdan para lang tingnan kung anong nangyari sa aso namin to. Oh, wala naman ah. Psst, tigil! Psst, tumigil ka nga! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nangingay mo? Kuya Teddy! Ha? Judina? Ano nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka nagsisisigaw na parang takot na takot ka? May pangalawa na yun, ha? Nay! Ano nga? Magsalita ka! Nay! Nakita ko si Jelina! Ano? Oo! Sa ibaba! At sa tingin ko, siya yung
Kinakahulan ni Doggy. Ano? Oh, Nay. Ano ka ba naman, bata ka? Bakit naman magpapakita sa iyo si Jolina? Oh, bakit? May kasalanan ka ba sa kanya? Nako, anak. Nagpapakitaan lang ng mga namatay na kadalasan ay yung mga taong malalapit sa kanya. At minsan naman, ay yung mga taong may kasalanan sa kanya. Wala ka naman sigurong kasalanan, di ba? Kaya imposibleng multuhin ka ni Jolina. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ay, naku, salamat. Natapos ko na lilinisin itong bakuran. Alis ko na yung mga nagkalit ng mga tuyong dahon. Nabunit ko na rin yung mga damo. Ay, kakapagod. Ano yun? Parang may tao sa halaman ng yun. May tao nga. Biglang tumakbo. Sino yun? May nagmamasid yata sa akin. Baka mga pulis. Saan ka ba galing, Toto? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Ano ba ang sadya niyo? Bakit kayo nagpunta rito? Kinukumusta lang kita. Ay, bakit nga pala hindi ka na nagpupunta sa bayan ng Kuya Arman mo? Hinahanap ka nila. Gusto ko magpahinga. Pagod ako, baka naman pwedeng... Ano yun? Oh. Hindi. Anong... Ang dalawang pares ng tsinelas. Ay, nakita ko na yan sa... Hindi. Unti-unting lumulutang sa hangin. Papalapit sa atin. Oh, Diyos ko. Hindi! Hindi! Bumagsak ang tsinelas sa sahig. Toto, tingnan mo. Unti-unting nabubuong imahe sa ibabaw ng tsinelas. Hindi. 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 Jolina! Diyos ko. Chang, baka naman guni-guni nyo lang ang nakita nyo. Hindi, dalawa kaming nakakita ni Toto, kaya imposible. Nagpakita ang anak ko sa inyo. Oo. Bakit? Hindi ko alam. Si Toto, nasa ang kapatid ko? Nang makita niya ang kaluluwa ni Jolina, nagsisisigaw siya at nagtatakbo. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Ha? Tumakbot? Nagsisigaw si Toto? Ay, siguro dahil natakot din siya masyado. Kilala kong kapatid ko. Malakas ang loob niya. At hindi niya gagawin ang sinabi niyo. Lalo pat sinasabi niyong si Jolene ang nakita niyo. Dapat nga mas matuwa pa siya dahil siyang pinagpakitaan ng anak ko. Pero, Kung ako yun, hindi ko yun gagawin. Kakausapin ko si Jolene. ay, Flora, Arman, natural lang sa isang tao ang makaramdam ng takot sa ganoong pagkakataon.
Kahit ako man, muntik na ring magtatakbo dahil sa takot. Kaya hindi natin masisisi si Toto sa ginawa niya. Ayokong maniwala. Hindi niya gagawin yun. Pero ginawa na nga niya at nakita ko. Arman, saan ka pupunta? Hanapin ko si Toto. Ha? Gusto ko siya makausap. Sandali. Ano muna kayo? Sandali lang, Arman! Ay, pabayaan mo siya. Hayaan mo siya, Flora. Walang masama kung magkausap man silang magkapatid. Toto, Kuya, paano mo nalaman? may nakakakita sa'yo na pumasok ka dito sa kapilya. Nagpunta ka ba dito dahil natakot ka sa multo ni Jolina? Kuya, Bakit? kuya, ano ba? No. Toto. Arman, Flora. ngayon lang yata kita nakitang uminom. Bakit? Wala. Nagkausap ba kayo ni Toto? May kausap kami. Nagkausap pala kayo, tapos ngayon, umiinom ka? May problema ba kayo magkapatid? Wala. Wala, Flora. Kung ganun, bakit? Naninibago ako sa kinikilos ng kapatid ko eh. Nararamdaman ko, may malaki siyang problema. Problema? Tinanong mo ba sa kanya kung ano yun? Oo, pero wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak. Flora, ibang nakikita ko sa mga mata ni Toto. Parang may nais yung ipahiwatig na hindi ko alam. Lalo na, umahagulgol siya ng malakas. At niyakap niya ako ng mahigpit. Alam ko, di man niya sabihin sa akin na nabibigatan siya at yun ang gusto kong malaman. Gusto kong tuklasin kung anong napakabigat na problema ni Toto. Ano ang mabigat na problema ni Toto? May kinalaman nga kaya ito sa pagkamatay ng pamangkin na si Jolina? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang regalo sa isa na namang gabi ng